Ang mahinang asul na liwanag ay lumipad paitaas hanggang sa pinakamataas na palapag ng Phong Pavilion, dumaan sa dingding upang marating ang isang mahinahong dalagang nakaupo sa tabi ng bintana, walang pakialam na humihit-hit ng pipe, sa kanyang kamay, may hawak din siyang bagay na kapareho ng hawak ni Lu Rui. Ang malambot na boses ni Lu Rui ay umalingaw-ngaw mula sa loob ng bagay na yon. Panginoon ng Pavilion, paumanhin sa pag-abala sa inyong pahinga, ang Panginoon ng Pavilion, na nasa mataas na antas ng droga, ay marahang humithit mula sa kanyang pipe at bumuga. Pagkatapos ay nagsalita siya, "Rui, mayroon bang nangyayari?" Tumingin si Lu Rui sa komunikasyong aparato at ngumiting sumagot, "Ulat sa Panginoon ng Pavilion, kanina lang ay may isang binata na nilutis ang natitirang laro na itinatago ni Moki nang wala pang isang oras. Sa kasalukuyan, nais din niyang subukang lutisin ang lahat ng 10 natitirang laro." Nang marinig ang ulat ni Lu Rui, bahagyang kumunat ang noo ng Panginoon ng Pavilion at napabulalas, "Oh, ibig mong sabihin ay gusto niyang sunod-sunod na lutisin ang lahat ng sinaunang natitirang laro?" Kinumpirma ni Rui, "Tama yan, Panginoon ng Pavilion." Ngumiti ang Panginoon ng Pavilion at sinabi, "Hayaan mo siyang subukan, gusto ko talagang makita kung may kakayahan siya." Tumugon si Lu Rui, naiintindihan ang nasasakupan. Pagkatapos ibaba ang tawag, tumingin ang Panginoon ng Pavilion sa malayong bintana, nag-isip sa sarili, ang taong hinahanap ko ba sa wakas ay lumitaw na. Sa kabilang banda, isang tumpok ng mga kahon ang inilapag, at bahagyang humihingal si Moki. Lumingon siya kay Ye Changqing at sinabi, "Ginoong Ye, narito na ang lahat ng 12 natitirang sinaunang laro." Ngumiti si Ye Changqing at sumagot, "Salamat." Pagkatapos ay hindi na siya nag-aksaya ng oras at binuksan ang kahon. Sa loob, isang maningning na liwanag ang bumulaga mula sa kahon. Nagtuon si Ye Changqing sa loob ng kahon na gawa sa kahoy. Pagkatapos ay inabot niya at kinuha ang isang tablero, ipinikit niya ang kanyang mga mata, itinuon ang kanyang isipan, at isinaulo ang posisyon ng bawat piraso sa tablero. Lumipas ang 3 sandali, at iminulat ni Ye Changqing ang kanyang mga mata. Ang kanyang titig ay puno ng determinasyon. Kinuha niya ang isang puting piraso, bahagyang kumunat ang noo, at inilapag ito sa tablero. Isang alon ng enerhiya ang biglang nasira, at ang tablero ay unti-unting nakawala mula sa mga hadlang nito. Hudyat na ito ay nalutas na. Si Moki, na nakatayo sa tabi niya, ay hindi pa rin makapaniwala sa kanyang mga mata. Nalutas ni Ye Changqing ang pangalawang tablero, at higit pa rito, mas mabilis pa kaysa sa una, ang ilang manlalaro sa kanyang likuran ay natulala rin at sabay-sabay na napabulalas, hindi ka panipaniwala. Naramdaman din ni Ye Changqing na kakaiba ito. Tiningnan niya ang tablero at naisip sa sarili, ang isang ito ay tila mas madali pa kaysa sa nauna. Biglang, may isang tinig na umalingaw-ngaw mula sa bagong lutas na tablero, "Ina po, binabati kita sa matagumpay na paglutas ng natitirang laro na iniwan ng laklakang ito. Ibig sabihin nito ay karapat-dapat kang tumanggap ng aking pamana." Tumingala si Ye Changqing, mabilis ang tibok ng kanyang puso sa pagkakataong ito. Ito ay tiyak na isang magandang bagay. Pagkatapos, isang agos ng enerhiya ang patuloy na damaloy mula sa tablero papunta sa kanya. Naguluhan si Ye Changqing, kinamot ang kanyang ulo at naisip sa sarili, bakit parang katulad lang ng dati? Tumingin siya pabalik, ang kanyang paningin ay napunta kay Yan Bingzhen. Isang kaisipan ang sumagi sa kanyang isipan, paano kaya kung subukan ko ang ibang tao? Matapos maisip yun, sinunod ni Ye Changqing ang proseso tulad ng kanina. Binuksan ang kahon, kinuha ang tablero, at muling inayos ito. Tinawag niya, "Binibining Yan." Nang marinig ang tawag, magalang na lumapit si Yan Bingzhen at nagtanong, "May utos po ba kayo, Ginoong Ye?" Itinuro ni Ye Changqing ang upuan at pagkatapos ay ang tablero, sabay sabi, "Nakikita mo ba ang posisyong ito? Ilagay mo ang puting piraso doon." Nagulat si Yan Bingzhen, itinuro ang sarili at nagtanong, "Ako?" Ngumiti si Ye Changqing at tumango. Sumunod si Yan Bingzhen, umupo sa pwesto ni Ye Changqing, kinuha niya ang isang puting piraso ngunit nakaramdam siya ng impluwensya mula sa mahiwagang kapangyarihan ng tablero at hindi may lapag ito. Nang makita ito, pinaalalahanan siya ni Moki, "Ika-9 na prinsesa, mag-ingat ka." Sa wakas, nagawa ni Yan Bingzhen na may lapag ang piraso, isang sinag ng liwanag ang agad na nagliwanag sa paligid, isang tinig ang umalingaw-ngaw, "Ina po, binabati kita sa matagumpay na paglutas ng natitirang laro na iniwan ng laklakang ito. Ibig sabihin nito ay karapat-dapat kang tumanggap ng pamana ng laklakang ito."
Nag-iiwan ang lock-lock ang ito ng isang hibla ng orihinal na espiritu sa bawat natitirang laro at ngayon ito ay ipinapasa sa iyo. Ang hindi mabilang na mga bituin na pumapalibot kay Yan Bingzen ay isang agos ng liwanag. Nauutal siya sa pagkagulat, bigla niyang napagtanto ang malalim na layunin ni Ye Changqing. Sinabi sa akin ni Ginoong Ye na mag-ayos ng tablero, lumalabas na ang kanyang layunin ay ipagkaloob sa akin ang pambihirang mahiwagang kapangyarihang ito. Muling umalingaw-ngaw ang tinig, kapag ang kasanayang ito ay ganap na nalinang, kayang ilipat ang mga bundok at punuin ang mga dagat, at kayang pumutok ng hangin sa damo, ngunit kailangan mong may antas ng paglinang na Diyos upang malinang ito. Una kong ipapasa sa iyo ang mga espiritual na prinsipyo, tandaan mong iukit ang mga ito sa iyong puso. Ang tablero sa sandaling ito ay nagpakita ng mas matinding liwanag, ang liwanag ay unti-unting kumupas at si Yan Bingzen ay tumingin sa paligid, nakaramdam ng kakaibang enerhiya na tila umiikot sa kanyang katawan, na nagparamdam sa kanya ng iba, ngunit ang pinakanagulat ay tiyak na si Ye Changqing, na nakatayong natulala sa tapat niya. Matapos ang huling sinag ng liwanag na tuluyang maglaho, agad na lumuhad si Yan Bingzen, magalang na itinikom ang kanyang mga kamay. Nagpapasalamat si Bingzen kay Ginoong Ye sa pagkakaloob ng pagkakataong ito. Nang marinig ito, namutla ang mukha ni Ye Changqing, nauutal na para bang hindi makapaniwala sa kanyang mga tainga. Si Moki, na nakatayo sa tabi, ay nasaksihan ang lahat at pinagpawisan ng malamig. Ganoon na lang ba talaga kadaling tumanggap ng mga pagkakataong ito? Ang mga nakagugulat na mahiwagang kapangyarihang ito na suwail sa langit, ang mga nanunood sa labas ng laro ay hindi napigil ang humanga at mapabulalas, mapagbigay, napakapagbigay, gusto ko rin ng ganyan, isang tao ang napabulalas ng may inggit. Tumingin si Ye Changqing kay Yan Bingzen nang may kaawa-awang tingin, sa loob niya ay bumangon ang isang nakabibinging damdamin, bakit ang iba ay nakakatanggap ng pamana samantalang siya ay hindi, dahil ba wala siyang espiritual na mga ugat? Ang palaso ng puot ay tumusok ng malalim sa kanyang puso at nagngalit si Ye Changqing, ang kanyang mga kamay ay kumuyam at nanginginig, mabuti, napakabuti, kaya pala ganito ang laro. Biglang naging mabangis ang kanyang mukha na parang isang demonyo. Puputulan ko kayong lahat ngayon, buksan para sa akin, buksan ang lahat, sumigaw siya at ang lahat ng natitirang mga tablero ay agad na lumitaw, humihingal ng mabigat, tiningnan ni Ye Changqing ang mga tablero ng may tingin na puno ng puot, pagkatapos ay nagsimula siyang baliw na baliwin ang mga porma sayon. Isang laro pagkatapos ng isa, wasakin, patuloy na sirain, wasakin ninyo ang lahat para sa akin. Ang bawat table rong na buwag ay umaalingaw-ngaw ng parehong tinig. Inapo, binabati kita. Kasabay nito, isang kakaibang enerhiya ang damaloy sa katawan ni Ye Changqing. Sa sandaling ito, siya ay nagmukhang labis na baluktot, nagdurusa habang walang natatanggap na pakinabang mula sa mga table rong ito. Ang mga tinig ay patuloy na umalingaw-ngaw ng walang pagbabago na parang isang panunuya. Binabati kita, binabati kita. Ang mga salitang pagbati ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga, na nagpangyaring manginig siya sa galit, mga luha na umaagos sa kanyang mukha dahil sa pagkadismaya, binabati kita. Itinuro ni Ye Changqing ang tablero at sumigaw ng malakas, sira ulo, binabati kita, walang kwenta, hindi ba kayo natatakot sa ganti sa paglalaro ng damdamin ng iba ng ganito? Makalipas ang isa pang oras, sa sobrang galit, tumalikod si Ye Changqing upang umalis at sinabi kay Yan Bingzen, umalis na tayo. Mabilis na sumunod si Yan Bingzen sa likuran niya, hinahangaan ang kanyang likod, talagang kahanga-hanga si Ginoong Ye, naisip niya sa sarili. Yumuko si Moki upang panuorin si Ye Changqing na naglaho, malamig na pawis pa rin ang tumutulo sa kanyang mukha, nagsalita siya ng nanginginig, binabati kita, Ginoong Ye, lumingon sa pwesto kung saan kanina nakaupo si Ye Changqing. Tahimik na naisip ni Moki, May 13 hindi kumpletong laro na nalutas sa loob ng wala pang 3 oras, sino kaya siya? Si Lu Rui ay naglakad sa unahan, nangunguna para kay Yan Bingzen at Ye Changqing, pabulusok siyang tumingin kay Ye Changqing, pakiramdam niya ay lalo siyang naguguluhan. Nalutas ni Ginoong Ye ang lahat ng hindi tapos na sinaunang laro. Bakit tila siya ay hindi masaya? May nagawa ba akong mali sa pagtrato sa kanya? Nag-isip si Lu Rui habang sila ay naglalakad. Biglang, isang kaaya-ayang tunog ng instrumentong pangmusika ang umalingaw-ngaw, tumigil si Ye Changqing, tumingin sa pinagmumula ng tunog ng may pag-usisa, ano ang musikang iyon, mahinang tanong niya.
Iyon ay tiyak na ang diwata na yon na muling dumating sa ikaapat na palapag, mabilis na sagot ni Lu Rui. Bahagyang nagulat si Ye Changqing, ang diwata bang yon ang Panginoon ng ikaapat na palapag? Hindi, umiling si Lu Rui, siya ay isang babaeng nagsasanay mula sa sekta ng mga immortal, mga isang buwan na ang nakalipas, unang beses siyang dumating dito at tinalo ang noon Panginoon ng palapag gamit ang kanyang kasanayan sa musika bago umalis, mula noon, paminsan-minsan ay bumabalik siya upang haminin ang mga naisumukat ng kanilang lakas laban sa kanya, sa ngayon, hindi pa siya natatalo. Ngumiti si Ye Changqing, yan ay medyo kawili-wili. Si Lu Rui ay nagsalita habang naglalakad, tila ngayon ay masasaksihan natin muli ang biyaya ng diwata. Sa loob, isang paligsahan ang nagaganap sa pagitan ng diwatang iyon at isang binata, katatapos lang niyang tumugtog ng kanyang lute at mayabang na ipinahayag, haha, ngayon ay tiyak na mananalo ako. Isang tinig mula sa likod ng kurtina ang mahinang umalingaw-ngaw, isang tipaklong na nagtatangkang magbuhat ng kariton, walang kamalay-malay sa langit at lupa, pagkasabi niya, marahan niyang hinawi ang kwerdas ng kanyang lute, ang mga alon ng tunog ay pumutok mula sa likod ng kurtina, patungo mismo sa binata. Ano, bulalas niya sa pagkabigla, matatalim na tunog na parang kutsilyo ang humaplos sa kanyang mukha, matapos kumupas ang hagupit ng tunog, isang mahabang hiwa ang lumitaw sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang kanyang mukha at umaalulong, wa. Ang napakagandang mukha ng numero 1 puno ng baryo sa WoW, ang puno ng leo ng aking Abyssal Metropolis. Isang malamig na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa likod ng kurtina, isang tipaklong na nagtatangkang magbuhat ng kariton, walang kamalay-malay sa malawak na langit at malalim na lupa. Nanginginig na tumayo ang binata, galit na itinuro ang kurtina at sumigaw, kung tula lang, bakit mo sinisira ang aking itsura? Dahil ba hindi ka manalo kaya gumagamit ka ng maruming taktika? Ang diwata, habang walang pakialam na tumutugtog ng kanyang instrumento, ay sumagot, masyado kang mahina upang tiisin ang presyong nilikha ng musika, at saka, napagkasundoan natin sa simula na kung matalo ka, kailangan mong pakasalan ng isang pangit na tulad mo, tunay na hindi ko kayang matalo. Tumawa si Ye Changqing at lumapit sa kurtina, sabay sabi, hoy, kahit na manalo ka, hindi mo dapat atakuhin ang hitsura ng isang tao, sa tingin ko ang kapatid na ito ay medyo katanggap-tanggap naman. Hawak ang kanyang mukha, sumigaw ang binata sa sobrang galit, HMPH, maliit na bata, huwag mo akong kutsain, kung may kakayahan ka, umakyat ka at subukan mo. Ipinatong ni Ye Changqing ang kanyang kamay sa kanyang balikat at mahina kong sinabi, sinasabi ko sa iyo, huwag mo akong provokahan, totoo nga yun. Pagkasabi noon, humakbang si Ye Changqing pasulong, itinikom ang kanyang mga kamay sa isang kilos ng paggalang, binibini, maaari ba akong makipaglaban sa iyo? Ang kanyang tugon ay nagulat sa lahat, hindi na kailangan, aminado na akong talo, naguluhan ang lahat, hindi matanggap ng binata yon. Itinuro si Ye Changqing at nagtanong, sa anong batayan, bakit siya agad umamin ng pagkatalo sa pagdating pa lang niya, ang kortina ay dahan-daang itinaas. Dahil ang dakilang Panginoong Ye ay ang pinakamahusay sa aking puso, isang maganda, eleganteng dalaga na may pambihirang kilos ang lumabas at biglang natahimik ang paligid.